State of the Nation. Tumila po ng dalawang lalaking yan ng masapul ng SUV ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Damay sa aksidente ang nakaparadang pickup at motor. Dead on arrival sa ospital ang rider habang sugatan ang angkas nito. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang SUV sa isang jeep kaya nahagip ang motorsiklo. Mahigit 400 proyekto kontrabaha sa buong bansa ang kumpirmadong guni-guni lang o ghost projects ayon sa DPWH. Pati Supreme Court mag-iimbestiga na kung may anomalya sa mga proyekto ng DPWH sa hudikatura. May report si Joseph Moro. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, kalbaryo ang baha tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Isang malaking kabalintunaan lalo't binabahari ng pondo ang mga flood control project. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, halos 1 trilyong piso ang inilaan para rito mula 2023 hanggang 2025. Pero paanong di babahain ng ilang lugar ngayong ayon sa DPWH, nasa 421 proyekto, guni-guni lang. Pinakamarami raw ay nasa Luzon, meron din sa Visayas at Mindanao. Hindi pa sinabi ng DPWH kung magkano ang halaga ng mga ghost projects. Inisyal na bilang pa lamang yan mula sa 8,000 proyektong binusisi hanggang nitong October 6. Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun sa top 15, sir. Kasama sila doon. Pero meron din iba kasi madami yan eh. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. Validated na rin naman itong mga to, no? So malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. No? We will coordinate with Secretary Vince. Siya yung magsasabi kung ano yung mga parang priority areas. I-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magbabalidate. Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na kailangan ng tulong lalo't posibleng dawit sa anomalya ang mismong mga taga-DPWH. There are trust issues sa DPWH. We have to look for independent validators. Ang kapapanumpa pa lamang na Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla, planong sa mga susunod na linggo ay makapaghain na sa Sandigan Bayan ng mga kaso laban sa mga sangkot. Wala ho tayong sinisino rito. Kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Pati ang Korte Suprema, sisilipin na rin ang mga proyekto ng DPWH sa hudikatura. The Court and Bank has also agreed to create a working committee to inventory any and all projects within the judiciary that might have been contracted to and undertaken by the DPWH, if any, and to report soonest to the Chief Justice. Maging ang ibang sangay at ahensya ng gobyerno, nag-iimbestiga kung may mga anomalya sa mga proyekto nila kasama ang DPWH. Sa pagdinig ng Senado kahapon, naungkat na ilang farm-to-market road ang sobra-sobra ang presyo o idineklarang gawa na kahit hindi pa. Isinawalat din ng Department of Health sa Senate hearing noong October 1 ang mga health center na fully paid na pero hindi pa pala tapos. Pagtitiyak ng acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, itutuloy ang mga pagdinig sa maanumalyang mga proyekto ngayong Oktubre. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinwestiyon sa Senado ang umano'y overpriced na body-worn cameras ng Philippine Ports Authority o PPA. Sa budget hearing ng Department of Transportation, pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang pagbili ng 191 units ng body cam sa halagang 168 million pesos noong 2020. Katumbas daw ito ng 879,000 pesos kada piraso. Noong 2021 naman, bumili pa ang PPA ng 164 na units sa kabuang halaga na 168.68 million pesos. Lumalabas na tig 1 milyong piso ang kada unit. Punto ni Tulfo, nakabili ang PNP ng 135,000 pesos per unit na body cam. Paliwanag naman ng PPA, sa pamamagitan ni General Manager Jay Santiago, hindi lang kamera ang sakop ng mga kontrata. Kasama na rin daw sa presyo ang buong surveillance system at mga server nito. Bukas daw ang PPA sa anumang audit o review.
Naramdaman hanggang Baguio City ang magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union. May ilang estudyanteng nagpanik at hinimatay. May report si Jamie Santos. Nagbagsakan ng mga gamit sa bahay na ito sa Baguio City sa gitna ng magnitude 4.4 na lindol ngayong umaga. Ang mga estudyante ng Baguio City National High School naglabasan kasunod ng pagyanig. May ilang mag-aaral na nahilo o kaya'y nawalan ng malay. Dami pong mga bata dito, ang mga inimatay. Ang bilang ko kanina ay umabot na ng mga 20. Kasunod ng pagyanig, nagkaroon ng malaking bitak ang entrance ng paaralan. Sa Luwakan Elementary and High School, isinakay sa stretcher ang estudyanteng nagka-panic attack. Agad ding pinalabas ang mga mag-aaral, guro at staff ng iba pang paaralan at establisimento sa lungsod. Nagtungo naman sa open spaces ang mga nasa City Hall. Nag-ikot na sa lungsod ang mga tauhan ng Office of the Civil Defense para sa assessment. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa building administrator ng mga paaralan at mga establisimento. Naitala ng PHIVOLCS ang sentro ng lindol 3 kilometrong hilaga silangan ng Pugo, La Union. Walang inaasahang aftershocks matapos ang lindol. Inland po ito na nasa may La Union, meron po tayong active fault na gumalaw, nag-generate po dyan. So wala pong damage kung ganong klaseng kalakas na lindol. Since nasa lupa po yung epicentro ng lindol at medyo may kababaan yung magnitude, wala po tayong ina-expect na tsunami. Sabi ng ahensya, wala itong kinalaman sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang guro matapos itong gamitin ng sariling kapatid at iba pang menor de edad sa malalaswang video. Umabot naman sa karagatan ng paghabol sa isang wanted sa kasong rape. May report si Marisol Abduraman. Kinailangang pumalaot ng mga nakasibilyang pulis para bingwitin ang suspect na wanted sa kasong statutory rape. Balik mo yan! Balik mo yan! Balik mo! Ikot mo! Ikot mo, tol! Nadamay ka! Ikot mo! Ikot mo! Tinangka kasing tumakas ang suspect bilang isang beses. Pagdating kasi sa Pampang, Diyan ka lang! Huwag ka umupo! Hoy! Hoy! Radyo! tumakbo ang suspect. Pero ang iba pang mga operatiba nakaabang na. Naba! Ayon sa Northern Police District, menor de edad ang hinalay umano ng suspect. Yung mga biktima na rin nagbibigay ng tip. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang suspect. Hindi kami lubusin, no? Sa Banga, South Cotabato. Ikaw, sir, ginadakop namon sa lahat na dalong sang RE 11930. Nasa kote isang guro matapos gamitin ang mga menor de edad sa malalaswang livestream videos online. Sinagip rin ang 10 taong gulang na bata na kapatid ng suspect. Ayon sa examination ng kanyang mga device, meron doong sexual activity involving him with the victims. Mga banyaga raw ang karamihang parokyano ng mga malalaswang video. Ayon pa sa otoridad, alam rin ng mga kapitbahay ang 3 taon ng gawain ng suspect. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang nabiktima at para mabigyan sila ng psychosocial intervention. Wala pang pahayag ang suspect. Ang parusa nito ay panghabang buhay na pagkakakulong at maaaring piyansa na 500,000. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga barko ng Pilipinas na naghatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, binuntutan ng Chinese vessels. Nagbabala pa ang China ng kanilang live fire exercises doon. Sa kabila nito, nahatiran ng grocery packs at diesel ang mga mangingisda. Mahigit 16 na bilyong pisong halaga ng droga winasak. Kabilang dito ang shabu, marijuana, cocaine at ecstasy na nasabat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa PIDEA, ito ang ikalawang pinakamalaking pagwasak ng droga sa kasaysayan ng bansa. No price increase. Ihirit ng DTI sa mga manufacturer ng Noche Buena items. Depende sa produkto, hanggang 5% ang hiling na taas presyo ng ilang manufacturer. Maglalabas ang DTI ng Noche Buena price guide sa mga susunod na linggo. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Curable o kayang mapagaling ang breast cancer hanggang stage 3
ayon sa isang oncologist. Pero kaakibat niyan ang early detection para masimulan agad ang gamutan. May report si Von Aquino. June 2018, nang makapani may layugan ng bukol sa kanyang kanang dibdib. Matapos magpatingin sa doktor na kumpirmang may breast cancer, stage 2B siya. Agad siyang nagpa-opera at nag-chemotherapy. At pagkatapos ng mahigit 1 taong gamutan, idineklara siyang cancer-free. Si Ces Melo Santos naman hindi raw agad pinansin ang nakapangbukol sa dibdib hanggang sa sumakit na ito at nakaramdam na ng pagkahapo. March 2024 na diagnose siyang may stage 2 breast cancer. Matapos na mailalim sa chemotherapy at radiation, cleared na siya sa sakit nitong Abril. Ang kwento ni May at Ces, patunay na hindi death sentence ang pagkakaroon ng breast cancer. It was really, I believe, a miracle for me na if you feel something, go get it checked. Pag umedad ka na ng 30, mga ganun pataas, kailangan nag-check ka talaga yearly or kahit sa sarili mo, nagkakapaka man lang ng breast mo, kahit wala kayong history. Sabi ng oncologist na si Dr. Norman San Agustin, curable o kayang mapagaling ang breast cancer hanggang stage 3. Kailangan lang ma-detect ng maaga at agad masimula ng gamutan. Sa ngayon, libre ang breast ultrasound at mammogram sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth. Ang Asian Breast Center isinusulong naman ang paggamit ng thermalytics, isang advanced medical equipment na mas mura sa mammogram. I'm telling you, for example, like thermalytics, costs only about 1,500, which we have a mobile unit that we've screened 12,000 patients over the past 12 months. Tip din ni Doc, ugaliin ang self-breast examination. Gawin ito kapag wala ang bunga ng dalaw, wala pa sa fertile stage at nasa iyong mid-cycle. Gawin daw ito ng nakatayo at nakahiga. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Zoren, Carmina at twins na sina Cassie at Mavi Legaspi nagsalita tungkol sa natatanggap na hateful comments online. It hurts to see those, but in the end of the day, what do they know? Artista kami, oo. Open book yung ang aming buhay. Pero never akong nakipag-away sa ganito. That is not me. Hindi kami ganon. Binasag din ng mag-asawa ang katahimikan sa issue ng pagiging controlling umano sa mga anak. Mali dun sa mga balita na very sakal tong dalawa. No way. At tanongin na lang natin sila. Kasi ang hirap naman pag nanggagaling sa amin. I wouldn't say na ako no. I think our parents raised us perfectly. As I would say. Sasagutin ko na sa lahat ng tao nagsasabi na bawat galaw namin ay pinapaalam po namin kay mama. Hindi na. I mean, we just let them know. Both of them. Just respect. Naging emosyonal naman si Zoren nang ikwento ang pasikretong pagbayad ni Cassie ng kanyang hospital bills nang minsang ma-confine. Yung fear ng mga magulang minsan pagtanda, di ba? Sabihin, sino mag-aalaga sa akin? Ganyan. Ako, I am at peace dahil alam ko alagaan kami nitong dalawa. Si Mavi, nung bata pa yan siguro he was like 7 years old, 8 years old. Sabi niya, you know what, mom? Ganun pa lang siya, 7, 8 years old. You know what, mom? Nalaniyak ako. Sabi niya, when you grow older, I'm gonna carry you going up the stairs and going down. Mapapanood ang marami pang raw emotions ng Legaspi family sa kauna-unahan nilang proyekto as a family na Hating Kapatid sa GMA Afternoon Prime sa Lunes. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na inalaya ng sorpresa ng kanyang mga estudyante ang isang guro para sa pagdiriwang ng Teacher's Day. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Walang misa pero may offertory na nagaganap sa classroom na ito sa Tagum City, Davao del Norte. Nakapila sila, bitbit ang kanilang regalo na para bang nag-aalay sa misa. Paandariya ng mga parokyano. Grade 12 students ni Teacher CJ nitong World Teacher's Day.
Naway hindi ka mapagod sa amin kahit kami ay minsan ay maingay. Tawang-tawa ko si Carilo, oh my God. Because it's really my first time po na ganun yung something concept ng mga bata. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, but I was really happy that time kasi like the thoughtfulness of the student, like I know that they really appreciate me as their advisor. Ang kanilang alay kay Sir, bigas, sardinas, noodles at toothpaste. Simple at praktikal na handog para kay Teacher CJ na nagsisilbing gabay ng mga estudyante tungo sa kanilang kinabukasan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 77 days na lang, Pasko na. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.